Andrea nga po pala ng Samar. Ang kwentong ito ay nangyari dekada 80 pa. Napakatagal na rin sa totoo lang. At ako na lang din po at yung kapatid ko na lalaki yung natitirang buhay sa mga nakaranas sa kwentong ito. Yung nanay ko po kasi at lola na kasama naming naranasan ito ay pumanaw na rin. Nasa edad 20 anyos po ako nang mangyari ang lahat ng ito. Isang taon pagkatapos naming malamang hindi pala kami legal na pamilya. Pinakasalan naman po ng tatay ko yung nanay ko. Pero nalaman po namin bigla na wala palang bisa yung kanilang kasal. Dahil kasal na pala yung tatay ko sa isang babae na taga Leyte. At meron na rin pala itong naunang pamilya. Nung nagkabukingan na nga po, pinalayas ng nanay ko yung tatay ko. Lalo at binabantaan din kami ng tunay na pamilya at kakasuhan daw nila yung nanay ko. Siyempre natakot po kami noon. Talagang kabit yung nanay ko. Nagsimula po ito nang malaman nila na may mamanahing medyo malawak na lupa sa Leyte, yung tatay ko. Kaya nagsimula na nga pong magagawan. Kahit hindi naman talaga nakikipagagawan yung nanay ko. Wala po itong nagawa noon. Siyempre galit na galit siya kay tatay. Dahil nilihim po nito yung lahat. Kabit lang pala niya yung nanay ko. Hindi rin namin alam kung anong ginawa niyang paraan o pamimeke ng mga dokumento na naikasal pa rin sila ng nanay ko. At hindi man lang na-discover na meron na pala itong naunang pinakasalan. Yung masakla pa po noon, maliit pa noon yung bunso kong kapatid. Nasa 4 na taong gulang pa lamang at nasa 5 naman po ito nang mangyari yung kababalaghan dito. Tama po kayo nang narinig. Nang mangyari po yung kwentong ito ay 20 anyos na po ako. Yung kapatid ko naman ay 5 taong gulang pa lamang. Dahil 1 taon nga po ito pagkatapos kaming iwan ng tatay ko. 15 taon po yung agwat ng aming mga edad. Naihabol lang po kasi nila nanay itong bunso kong kapatid bago pa siya mawalan ng kakayahan na magdalang tao. Mula nang iwan po kami ng tatay ko, kami-kami na lang po yung gumagawa ng paraan para makaraos. Ni hindi na nga po niya kami inaalalay. Hindi rin kami sinuportahan pagkatapos ng mga nangyayari. Bale, yung magkasama po sa bahay namin noon ay ako, yung nanay ko, yung kapatid ko at yung lola ko. 4 po kaming magkasama. Nakatira kami sa may dulong bahagi ng baryo. Ganito po yung itsura ng kinatitirikan ng bahay namin. Sa harap po ay merong mga niyugan. Tapos sa likod naman ng bahay namin ay merong maisan. Pero yung kinatitirikan lang talaga ng bahay namin at meron ding maliit na bakuran yung pinagmamayarian namin. Lupa po yon nila lola at bahay rin po nila ito. Pero syempre pinaayos na rin po ng mga magulang ko yung bahay bago pa sila magkahiwalay. Ang pinakamalapit na bahay sa amin ay ang bahay nila Aling Melda. Pero hindi talaga maituturing na kapit-bahay dahil mahigit 100 metro po siguro yung layo. Abot tanaw lang pero hindi nga nagkakarinigan kahit magsigawan. Pinaharvest po ng may-ari ng maisan sa may likod ng bahay namin yung kanyang mga tanim na mais. Pwedeng-pwede na po kasi yon kaya ibebenta na rin nila malamang. Wala pong pasok noon. Siyempre yata noon kung hindi ako nagkakamali. Basta sigurado po ako na ilang araw na walang pasok noon. Ang banyo namin ay nakahiwalay pa sa bahay namin. Nasa labas pa mismo ng bahay. Dahil medyo ganun po yung uso noong panahon na iyon. Bandang hapon ay naligo po ako doon. Mga nasa 3 PM po siguro yon. Ang mga nag-aani ng mais ay naroon pa rin. Habang naliligo, naririnig ko yung boses ng aking kapatid na naglalaro doon sa may maisan. Kung saan nga may mga taong
nag-aani ng mais. Patapos na rin po ako noon kaya napatungtong ako sa inidoro para tignan kung kapatid ko nga ba yung naririnig kong naglalaro. Kapag tumungtong po kasi ako doon ay nagagawa ko ng silipin yung nasa labas ng banyo. Nakita ko naman na merong matandang lalaki na nakikipaglaro sa aking kapatid. Kaya baliwala naman po yun sa akin. Lalo at mukhang mabait naman din at meron naman ding ibang mga tao roon. Mga hindi ko nga lang kilala dahil mukhang mga taga-ibang lugar po yung kinontrata ng may-ari ng maisan na anihin ang kanilang mga tanim na mais. Pagkatapos po nun, lumabas na rin ako ng banyo. Nagbihis lamang ako sandali tapos lumabas po ako ulit para manguha ng mga gulay na gagamitin namin sa pagluluto para sa hapunan. May mga tanim din po kasi kaming gulay doon sa may likod ng bahay. Nung nandoon na nga po ako at nangunguha na ng gulay, andun pa rin yung kapatid ko, naglalaro sa may maisan. Nga pala, tawagin na lang po natin yung kapatid ko sa pangalang Junjun. Tulad ng sabi ko kanina ay 5 taon lang po ito noon. Nung patapos na nga sana ako sa pagkuha ng mga gulay, napansin ko na may binibigay yung matanda sa kapatid ko na parang tinapay. Ayaw yung tanggapin ng kapatid ko. Dahil nga tinuruan po namin ito na huwag tumanggap ng kung anong bagay o pagkain sa hindi kakilala. Napansin ko po na ayaw talaga yung tanggapin ng kapatid ko. Pero pilit na kinukuha ng matanda yung kamay ng bata at binibigay talaga yung tinapay. Nung una ay patingin-tingin lamang ako sa kanila. Nag-oobserba kung ano nga ba yung sunod na gagawin nito. Hanggang sa nakita ko nang talagang pinipilit na nga rin ng matanda na kainin ng kapatid ko yung tinapay na kanyang binibigay. Doon ako napatayo at lumapit doon sa kanila. Nakita ko kaagad ng matanda habang ako ay papalapit. Agad namang yumakap sa akin yung kapatid ko paglapit ko doon. Parang natakot yung bata doon sa matanda. Lolo, kanina ko pa po kayo pinapanood at pinapakinggan eh. Huwag naman po sana ninyong pilitin yung isang bagay kung ayaw naman po ng bata. Tinuruan po namin ito na huwag magtiwala basta-basta sa hindi naman kakilala eh. Wika ko pa noon. Dahil totoo talagang tinuruan namin yung bata mula nung iniwan kami at niloko ng tatay namin. Iha, tinapay lang naman to. Nagmamagandang loob lang din naman ako eh. Lalo at naalala ko yung apo ko dito sa bata. Magkapatid kayo ano? Sabi pa po nito at tumango naman ako. Mapagkakatiwalaan naman ninyo ako eh. Nagtatrabaho lang din ako dito at kumain na rin ako kaya ibibigay ko lang sana itong tinapay. Huwag kayong mag-alala at hindi ako masamang tao. Mapagkakatiwalaan ako. Dagdag pa ng matanda habang nakangisi na ramdam ko talaga na hindi ito mapagkakatiwalaan. Basta't wag lang po ninyong pilitin. Tatay nga po namin na kasama namin ng ilang taon, hindi pala mapagkakatiwalaan eh. Hindi pala kami legal na pamilya dahil meron na pala itong nauna. Niloko niya ang nanay ko at iniwan na rin niya kami. Kaya hindi mo po kami mapipilit na magtiwala. Gayong naranasan na po namin ang masiraan ng tiwala sa mismong tatay namin. Wika ko rin po noon. Lalo at mabilis talagang mag-init yung ulo ko kapag yung tiwala yung pinag-uusapan. Talagang nasaktan lang din po ako ng tatay ko doon sa ginawa nito sa amin, lalong-lalo na kay nanay. Pagkatapos kong sabihin yon, nagtaka ko nang umisi bigla yung matanda. Kitang-kita yung mangitim-ngitim nitong mga ngipin. At medyo kinilabutan ako sa kanyang pagngisi, lalo at parang may kung anong tumatakbo sa kanyang utak nang marinig niya yung mga sinabi ko.
Ibig sabihin, wala ang tatay ninyo sa bahay ninyo. Sino lang yung kasama ninyo? Yung nanay mo lang? Kayo-kayo lang? Magkakasunod pong tanong ng matanda habang tinitignan ng masama yung aking kapatid. Hindi ko alam at nakaramdam talaga ako agad na merong kakaiba doon sa matanda na iyon. Naagad ko nang hinila yung kapatid ko at naglakad na kami palayo. Labas na po kayo doon, Lolo. Buhay na po namin yon. Sige po at babalik na kami sa bahay. Diyan na po kayo. Wika ko pa sabay binilisan yung lakad pabalik ng bahay. Kinuha yung mga gulay at agad na nga ring pumasok. Nilingon ko pa bago pumasok at ang sama ng tingin sa akin ng matanda na iyon. Pero binaliwala ko na lang din. Napagkwentuhan namin yon habang naghahapunan kinagabihan. Ang sabi ni Lola, wag daw kaming lalapit pa ulit sa matanda at kinukutuban din daw siya ng masama. Nangako naman kami ng kapatid ko na hindi na ulit makikipag-usap sa matanda na iyon. Mga alas 9 po ng gabi, lumabas ako ng kwarto at naabutan ko si Lola na kakatapos lang din magrosaryo. Ganun kasi talaga ito. Napaka-reliyosa ng lola ko na gabi-gabi po itong nagro-rosaryo. Uminom lang din ako ng tubig noon. Kahit maliliit lang yung mga kwarto sa bahay namin, may kanya-kanya naman kaming kwarto. Kahit yung kapatid ko ay meron rin kaya mag-isa lang din po ito sa kanyang kwarto. Sabi ni Lola noon matulog na raw kami. Sabay hinipan na niya ang kandila sa altar at mukhang matutulog na rin. Tumango lamang ako sa kanya noon nang may bigla kaming narinig na angil. Isang sandaling angil lang pero parang nasa labas lang mismo ng bahay namin. Nagtinginan kami ng lola ko noon. Pero dahil hindi naman nasundan, ay pumasok na lang din kami sa mga kwarto namin. Yung nanay ko naman at yung aking kapatid ay mukhang nakatulog na rin. Nang nahiga na nga ako sa higaan ko, nakarinig naman ako ng kaluskos. Sa labas talaga ng bahay namin yon. Pinakinggan ko pang maigi at parang doon yon nanggagaling sa may labas ng kwarto ng kapatid ko. Napabangon na ako noon at dali-daling pumunta sa kwarto ng aking kapatid. Pagpasok ko, Sir Dan, ang himbing ng tulog ng kapatid ko. Napatingin ako sa kanyang bintana at wala namang kung ano doon, kaya medyo nakahinga naman ako ng maluwag. Subalit, bigla akong napatingala sa itaas ng dingding ng kwarto at doon ay agad akong napasigaw sa aking nakita. Walang kisame yung bahay namin. Yung tipong kaya talagang akyatin yung pader at makapasok agad sa bahay. Pagtingala ko po kasi, nakita kong halos makapasok na sa bahay yung isang nakakakilabot na nilalang. Umakyat po ito sa dingding at nakikita ko na yung ulo hanggang balikat habang nakakapit ang kanyang mga kamay sa pader. Grabing takot yung naramdaman ko nang makita ko ang mga mata nitong nanlilisik at talagang pulang-pula. Ang laway po nito tumutulo na rin sa pader at nagmamadali po itong umakyat. Nagising agad yung kapatid ko noon at sigaw rin ng sigaw sa takot nang makita niya yung nilalang na iyon. Pero parang binabaliwala lang yon ng nilalang na iyon at tuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Malapit na talaga itong makapasok nung pinagbabato ko ito ng mga nakapatong na laruan at kung ano-ano pang mga bagay sa mesa sa kwarto ng aking kapatid. Kaya medyo hindi po agad na ituloy ng aswang yung kanyang gustong gawin. Narinig ko na rin yung boses ni nanay noon at pati na rin yung lola ko. Halos maihipo ako sa takot noon habang yakap-yakap yung kapatid ko.
na hindi man lang kami makatakbo palabas ng kwarto. Doon na nga rin biglang pumasok si Lola na merong daladalang rosaryo at may hawak-hawak na bote ng kung anong bagay. Dinadasal niya ng malakas yung ama namin habang pinapalayas yung nilalang na iyon. Kinikilabutan pa rin ako dahil mas naging grabe pa yung pag-angil na ginagawa ng nilalang habang patuloy yung malakas na pagdarasal ni Lola. Talagang nilapitan po ito ng lola ko sa may pader at inaangat ni Lola yung rosaryo na kanyang hawak-hawak sa kanyang kamay. Tapos bigla na lang sinasabuyan ni Lola ng laman ng bote na kanyang hawak-hawak. "Lumayas ka dito, aswang. Kahit ano ka pa. Matakot ka sa Panginoon." Sigaw po ng lola ko noon, Sir Dan. Doon ko na nga napagtanto na banal na tubig yung kanyang hawak-hawak, lalo at kilala ko po yung bote. Dahil minsan, ako pa yung inuutusan ni Lola na manghingi sa simbahan ng holy water. Napansin ko po noon, Sir Dan, na hindi na makatuloy sa pagpasok sa bahay yung aswang na yon. Nag-aangil din po ito na parang nasasaktan din sa tuwing tinatalsikan siya ng tubig. Galit na galit po yung nilalang noon. Pero pinagpapatuloy lamang ni Lola yung kanyang ginagawa. Hanggang sa parang nasasaktan na rin talaga yung nilalang na iyon at natatakot. Nagad po itong bumitaw sa dingding at tumalon palabas na parang talagang natakot po ito. Naitaboy po yun ni Lola. Narinig na lang namin yon na tumatakbo ng mabilis palayo sa bahay. Doon na nga kami medyo nakahinga ng maluwag. Yung nanay ko ay nataranta rin po, lalo at naabutan pa niya pagpasok niya ng kwarto yung nilalang na yon bago po yun nakatalon. Niyakap na lang namin yung kapatid ko noon na talagang nanginginig na rin sa takot. Lalo at halata talaga na siya yung pinupunterya ng aswang na yon. May duda kami kung sino yon. Yung matanda na nag-aani sa maisan. Yun lang talaga yung unang pumasok sa mga utak namin. Lalo at ayon sa kapatid ko, napanaginipan rin daw niya yung matanda bago siya nagising nung sigaw na ako ng sigaw. Kinabukasan, pinuntahan po namin yung mga nag-aani ng mais. Hindi pa sila tapos dahil malawak din po yung taniman kahit marami-rami rin silang nagtatrabaho. Hinanap namin agad yung matanda. Kakausapin lang din sana ni Lola at ni Nanay. Pero ikinagulat po namin dahil hindi na raw bumalik yung matanda. Hindi rin daw nila alam kung bakit eh. Wala raw pasabi. Basta't hindi na raw ito bumalik sa trabaho. Nagtinginan na lamang kami noon. Alam na rin namin eh. Kumpirmado. Siya talaga yung umatake sa amin ng gabi na iyon. Mag-ingat po tayo sa ating mga nakakasalamuha. Mahirap na rin talagang magtiwala sa kahit sino. Para po sa akin, yun po yung aral na maibibigay sa inyong mga tagapakinig ng kwento kong ito. Simula po noon, nagdoble ingat na rin po kami. Ganon rin po yung kapatid ko. At dala-dala po niya yon hanggang sa aming pagtanda. Hindi na rin po namin nakita pang muli yung matanda na yon. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Salamat po sa pagkakataon na ito. At sana ay nagustuhan din po ng inyong mga tagapakinig yung kwento na ito. Magandang araw po sa inyo, Sir Dan. Pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo ako sa pangalang Aida ng probinsya ng Masbate. Nangyari po ito noong ako ay mga nasa 16 na taong gulang pa lamang. Mga dekada 80 po nang mangyari ito. Nakatira pa kami noon sa may pagkaliblibre na baryo sa Masbate. Hindi pa po abot ng linya ng kuryente at konti pa lang yung mga naninirahan sa baryo. Buwan yata ng Mayo ito kung hindi ako nagkakamali. Basta't wala pong pasok noon. Tuwing Sabado, tinutulungan ko yung nanay ko sa paglalaba sa may ilog. Isang Sabado nga po noon,
Naglalaba na kami ni nanay sa may ilog nang biglang dumating si Aling Helen. Bit-bit din yung batsa dahil maglalaba rin po ito doon. Itong si Aling Helen ay medyo malapit lang yung bahay sa amin, kaya close rin po talaga kami nito. Lalo na at ninang din po siya ng aking kapatid. Nagtanong ito agad kay nanay pagdating niya. "Mare, may narinig ba kayong ingay kagabi? Parang may nagwawala na parang hayop na nakatali. Basta kakaiba. Mga hating gabi na rin yun eh. Tumitigil-tigil. Tapos maya-maya, muli na naman naming naririnig ng asawa ko. Wika pa nga po nito. Wala naman kaming narinig, Mare. Ikaw ba, anak? May narinig ka ba kagabi?" Tanong pa nga ng nanay ko sa akin. Wala rin na eh. Mahimbing rin yata yung tulog ko kagabi. Wika ko naman. Siguro dahil mas malapit kami sa pinanggagalingan ng tunog na aming naririnig. Parang doon ang gagaling sa pinakadulong parte ng baryo natin eh. Wika pa ulit ni Aling Helen. Yung kila Maring Mila lang naman yung bahay doon banda eh. Baka narinig rin nila yon kung doon nga nang gagaling. Wika naman ng nanay ko. Sabay tingin sa akin. Lalo at yung anak nga na babae ni Aling Mila ay matalik kong kaibigan. Si Jenny. Hindi tunay na pangalan. Malamang narinig nga nila yon. Baka nga alam pa nila kung ano nga ba yung naglilikha ng ingay na yon eh. Parang hayop na nauulol. Muli pang sabi ni Aling Helen. Bali yung posisyon po kasi ng mga bahay namin kapag doon ka papunta sa pinakadulo ng baryo. Yung bahay muna namin yung unang matadaanan. Tapos sa hindi kalayuan ay kila Aling Helen. At ang bahay naman nila Aling Mila, yung nasa pinakadulo. Medyo may kalayuan na po yung agwat ng bahay nila Aling Helen at Aling Mila. Lalo at medyo masukal na nga po sa parte ng kinatatayuan ng bahay nila Aling Mila. Pero madalas din po akong mapadpad doon. Dahil magkaibigan nga kami ng anak ni Aling Mila na si Jenny. Sandali na kaming natahimik noon. Bago muling nagwika si Aling Helen. Alam nyo, hindi lang yun yung unang gabi na nakarinig kami ng ingay na nagmumula doon. Ayoko sanang sabihin to, Mare, pero nagsisimula na kaming magtaka at magduda kila Mila. Parang merong nagwawalang hayop sa kanilang bahay kung minsan na hindi namin maintindihan. Isa pa, napapansin kong bihira na lang kung lumabas ng bahay itong si Mila. Mukhang nagkakaproblema na mas nagpapadagdag ng aming pagdududa ng aking asawa. Wika pa nga po nito. Ano ba kasing tinutumbok mo, Aling Helen? Tanong ko naman noon na medyo naiirita dahil parang may hindi magandang pahiwatig si Aling Helen sa kanyang tono. Wala. Kalimutan na lang ninyo. Baka masyado lang kaming nag-iisip ng kung ano-ano. Kalimutan na natin at iba na lamang yung ating pag-usapan. Wika na lang nito na parang hindi na nga naging komportable sa pagpapatuloy ng kanyang nais tumbukin patungkol kila Aling Mila. Bilang 16 na taong gulang na rin po noon, kahit papano ay naiintindihan ko naman yung ibig nitong sabihin. Halatang sinasabi niya na merong nililihim sa amin sila Aling Mila. Pero nung sandaling yon, wala akong pinaniniwalaan at hindi rin talaga sumagi sa isip ko yung kung anumang masamang bagay. Kaya hindi ko naman yon masyadong pinapasok sa utak ko. Nung sumunod na araw, mga bandang 4:00 siguro ng hapon, nung magpaalam ako kila nanay na pupunta muna sa bahay ng kaibigan kong si Jenny. Medyo matagal na kasi akong hindi nakapunta sa kanila noon. Mga ilang araw na rin. At napansin kong parang hindi rin lumalabas ng bahay si Jenny nitong mga nakaraan.
Mga 10 minutong lakaran lamang at mararating na ang kanilang bahay. At nung naroon na nga ako, agad kong nakita si Jenny sa may bintana nila. Nakatanaw sa malayo na parang malalim yung iniisip. Kaya agad ko nga siyang tinawag at kinawayan. Napangiti naman ito sa akin, tapos agad na lumabas ng kanilang bahay. Pagkalabas nga po ni Jenny, agad ko ring napansin yung kanyang mga mata. Ang laki po ng kanyang eye bags noon na parang walang maayos na tulog. Okay ka lang ba, Jenny? Nakakatulog ka ba? Mukha kang hindi nakatulog ng ilang araw ah. Hindi ka naman ganyan nung huling nagkausap tayo nung pumunta ako dito eh. Wika ko pa nga po noon. At agad ko ring naalala yung nabanggit ni Aling Helen na ingay na kanilang naririnig dito banda kila Jenny. Wala naman. Medyo hindi lang maganda yung tulog ko nitong mga nakaraang araw dahil sumasakit yung ngipin ko eh. Sabi lamang po nito. Tatanungin ko na sana ito tungkol sa ingay na naririnig nila Aling Helen, pero bigla pong lumabas noon si Aling Mila. Ang mga mata nito pareho din po kay Jenny. Nahalata ko rin kagad. May nangyayari sa kanilang bahay, kaya hindi sila nakakatulog. Sigurado ako doon. Andito ka pala, Iha. Gusto mo bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Tanong pa nga po nito, pero mabilis na nagsalita si Jenny. Wag na, Nay. Kaya na po namin yan. Ako na po yung bahala. Bumalik na lang po kayo sa kwarto at magpahinga. Wika pa ni Jenny. Doon ko na nga rin napansin na mukhang merong sakit at nanghihina si Aling Mila. Nakasuot rin po ito ng damit na mahaba, yung mga manggas. Parang nilalamig o baka may tinatago. Pumasok kami sa kanilang bahay at pinagtimpla nga ako ng kape ni Jenny. Sanay naman ako sa kanilang bahay, kaya nagpaalam din akong iinom muna ng tubig. Nakakuha na ako ng tubig nang mapansin kong merong kadena sa may labas ng kwarto ng kanyang mga magulang na pumukaw agad na aking pansin. Nanlaki yung mata ko noon at bigla nga rin akong nagtaka nang makita ko po yon. Pero hindi yung mismong kadena yung dahilan, kundi yung mga bahid ng dugo sa kadenang yon. Hindi ko napigilan yung sarili ko noon. Ano yan, Jenny? Bakit may mga bahid ng dugo? Tanong ko pa nga po noon. Nataranta naman si Jenny noon at agad niyang niligpit ang kadena. Ang tatay naman niya ay lumabas rin ng kwarto at nagmadaling kinuha yon. Ang sabi nito, natuluan lang daw marahil ng dugo ng manok nung meron daw siyang kinatay nung umaga. Nasa labas daw kasi yung kadenang yon at baka hindi lang daw niya napansin yung dugo roon nung pinasok niya yung kadena sa loob ng kanilang bahay. Pero yung mukha ni Jenny noon, iba yung pinapahiwatig eh. Natakot ito na hindi ko maintindihan. Pero binaliwala namin yon. Hindi ko na rin gaanong inisip pa, lalo at halatang hindi sila komportable sa mga tanong ko. Nagkape lang kami noon at nag-usap ng nag-usap. Kahit iba na yung mga pinag-uusapan namin ni Jenny, halatang balisa po ito na merong bumabagabag sa kanyang utak. Jenny, kung may problema kayo, sabihin nyo lang sa akin ha. Wika ko pa nga po sa kanya noon. Ngumiti lamang si Jenny at sinabing ayos lang naman daw sila. Hanggang sa hindi namin namalayan yung oras at mag-alas 6 na pala noon ng gabi. Ayoko pa sanang umuwi noon dahil sanay naman akong umuwi kahit medyo madilim na. Pero pinipilit ako ni Jenny na umuwi. Nakaupo kami noon sa may labas ng kanilang bahay. Pero tingin siya ng tingin sa loob ng bahay nila
at paulit-ulit niyang sinasabi na umuwi na umano ako bago pa dumilim. Kaya umuwi na lang ako noon. Nagpaalam ako sa kanyang mga magulang. Pero yung tatay lamang nito yung sumagot. Mag-ingat daw ako, sabi nito. Pagka-uwi ko nga sa bahay namin, hindi mawala-wala sa isip ko yon. Na mag-alas 11 na yata ng gabi at hindi pa rin ako nakakatulog sa kakaisip. Hanggang sa biglang may narinig akong kumatok sa aming pinto. Nakiramdam muna ako noon, tapos biglang merong nagtawag. Boses ni Jenny at umiiyak po yon. Napabalikwas ako sa higaan ko dahil ano namang ginagawa ng kaibigan ko doon sa ganong oras. Jenny, ikaw ba yan? Tanong ko agad paglabas ko ng kwarto. At sumagot naman po ito ng oo. Kaya agad ko nga rin binuksan yung pinto. Lumabas rin agad yung mga magulang ko. Doon na nga sinabi ni Jenny sa amin na kailangan daw nila ng tulong. Nagwawala daw kasi yung kanyang nanay. Parang hayop daw itong naglalaway. Dahil nagiging aswang na raw ito. Kailangan daw nila ng tulong para dalhin sa albularyo. Sa sunod pa raw na araw dapat nila dadalhin. Gaya nga ng sabi ng albularyong pinagdala nila nung una. Pero mukhang hindi na raw makakapaghintay yon. Kinilabutan ako agad pero niyakap ko si Jenny noon. Nagboluntaryo agad yung tatay ko at pati na rin yung kuya ko na nagising na rin noon na sumama. At syempre, nagpumilit rin po akong sumama noon. Hindi raw sila Aling Helen yung hininga ng tulong ni Jenny dahil mas may tiwala raw ito sa amin. Kaya dito nga siya dumiretso kahit una niyang madadaanan yung bahay nila Aling Helen. Nagmamadali na kami noon na pumunta sa kanila. At pagdating nga namin doon, dinatnan namin yung nanay ni Jenny sa kanilang kwarto. Nakakadena po yun. At nagwawala na parang hayop. Binusala na rin po yung bunganga noon. Pero dinig na dinig pa rin yung pag-angil na ginagawa nito. Gulat na gulat ako noon. Nanlilisik na po yung mga mata ni Aling Mila. At naglalaway talaga yon kahit nakabusal yung kanyang mga bibig. At kahit nakatali na nga yung bunganga, bahagya pa ring nakikita ang kanyang mga pangil. Nagdurugo na rin yung kanyang bibig. At yung mga mata talaga, hindi po talaga yung normal, Sir Dan. Kahit yung asawa nito na si Mang Rogelio, umiiyak na rin po noon. Doon ko na nga napagtanto na baka yun yung ingay na naririnig nila Aling Helen. Lalo na at kung minsan daw ay nagagawa raw nitong tanggalin yung nakatali sa kanyang bunganga. Grabe yung kilabot na naramdaman ko noon. Ilang di pa lamang yung distansya ko sa isang aswang na noon ay parang hayop nang nawala sa kanyang sarili. Tuwing tinitignan ako ni Aling Mila, nang hihina po ako sa takot noon. Merong motor sila Jenny pero hindi kaya ni Mang Rogelio. Kung siya lamang mag-isa yung dadala kay Aling Mila sa albularyo, dapat meron pang isa na merong sapat na lakas para pigilan si Aling Mila kung sakaling magpumiglas po ito habang nakaangkas sa motor. Kaya nga humingi ng tulong sa amin si Jenny. Nagboluntaryo naman noon yung tatay ko. Tinali nila yung kamay ni Aling Mila. Sinigurado yung busal sa kanyang bibig. At nilagyan muna nila ng talukbong yung ulo nito. Si Mang Rogelio yung magmamaneho. At yung tatay ko naman yung aalalay sa likod. Mabuti na lang at gabi naman kaya wala namang makakapansin sa kanila. Sa daan papunta sa kabilang baryo, kung nasaan nga yung albularyo. Bahagya pa ring nagpupumiglas si Aling Mila nung una. Pero nung huli ay halata rin pong nanghihina na rin ito, na parang unti-unti na ring hindi na kinakaya ng kanyang katawan.
Lalo na at bukod sa ilang oras na rin po itong nagpupumiglas, ay hindi pa naman ito ganap talagang aswang dahil ayon sa napag-alaman namin, hindi pa raw ito nakakain ng laman. Yun daw kasi yung sabi ng albularyo na iwasan nila, kaya kinakadena na lamang nila si Aling Mila. At yung mga pinapakain lang daw nila ay karne ng hayop na niluto na para hindi makaapekto sa nangyayari dito. Nakatali na po ito noon at hinahawakan siya ng maigi ni tatay para hindi na ito makapagpumiglas pa. Umalis na rin sila agad, sakay ng motor. Hinabukasan na rin po noon nakauwi yung tatay ko pati si Mang Rogelio. Si Aling Mila naman ay naiwan doon sa bahay ng albularyo. Ang sabi ni tatay, hindi pa raw ito nagigising kaya kukuha lang daw ng damit pang palit si Mang Rogelio at babalik rin doon agad. Kahit si tatay walang tulog noon, tumulong daw kasi siya sa pagpigil kay Aling Mila sa pagpupumiglas nung ginagamot na raw siya ng albularyo. Nagwala daw itong parang hayop nung pinapaluwa ng albularyo yung tinanim na binhi sa kanyang katawan. Kinikilabutan pa rin si tatay noon. Totoo daw pala talaga. Nakita raw niyang nagsuka si Aling Mila ng kulay itim na malagkit na bagay na gumagalaw-galaw pa. Sinunog daw yun ng albularyo. Pero bago daw yun nangyari, katakot-takot na pasakit yung naranasan ni Aling Mila sa prosesong yon. Akala nga raw ni tatay mamamatay si Aling Mila. Sa pilitan na raw talaga kasing pinapaluway. Pero kinaya naman daw nito. Ang sabi daw ng albularyo, kung nakakain na raw ng laman si Aling Mila, baka hindi raw nito kinaya. Buti at wala pa. Hapon nga po ng parehong araw na iyon, dumaan yung mag-asawa sa bahay namin nung pag-uwi nila. Naroroon din po si Jenny. Hinang-hina pa noon si Aling Mila. Pero sa awa ng nasa itaas ay nagamot na rin naman daw ito. Grabe yung pasasalamat nila sa amin noon sa tulong namin sa kanila. Masaya kaming lahat noon na nagamot naman po si Aling Mila. Yun naman din kasi yung pinagdasal namin. Pero nag-iwan sa aming lahat yon ng lagim na hindi namin malilimot. Dito ko natatapusin ito. Salamat sa pagkakataong may bahagi ito. At paalam. Hello sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Agnes. Nangyari po itong kwento na ito taong 1991. Buwan ng Mayo noon. Naalala ko dahil malapit na yung kapistahan sa baryo namin. Merong paliga sa barangay noon sa larong basketball. Itong baryo namin ay nasa Mindanao. Hindi ko napapangalanan pa yung probinsya. At baka may mga taga sa amin pa na nakikinig. Yung bahay namin ay malapit lang sa basketball court pero nasa gitna kami ng mga puno ng mga Indian mango. Nakatira kasi kami sa lupa ng lola ko. Kami yung caretaker doon at syempre yung parte doon sa lupa ay mamanahin din naman ng nanay ko. Kaya may malawak kaming bakuran at kami lang talaga doon banda. Mula sa bahay namin ay tanaw yung mismong basketball court kaya tuwing may paliga ay doon talaga lagi kami nanonood. Nga pala, 17 taong gulang ako noon at yung nobyo ko ay isa nga sa mga naglalaro kaya hindi pwedeng hindi ako manood. Isa nga ito sa mga panahong hindi ko talaga makakalimutan. Hindi lang dahil sobrang saya ko noon kapag malapit na yung kapistahan, kundi meron din talagang mga nangyari na mas lalong nagpapaalala sa akin ng mga panahong yon. May mga nangyaring kababalaghan. Yun nga yung dahilan kung bakit dito rin ako nagpadala. Itong nobyo ko pala ng panahong ito ay tawagin natin sa pangalang Mio. Itong si Mio ay magaling talagang mag-basketball, lalo kapag pag-shoot yung usapan. Sobrang galing talaga niya. Lahat ng pwedeng pag-shootan kayang-kaya niya. Alam niyo naman tayong mga babae, gusto talaga natin yung mga magaling mag-basketball.
Napapatili talaga tayo sa bawat pag-shoot ng mga nobyo natin kapag ganun eh. Bawat pagtira, mapapasigaw ka talaga. Lalo kapag magaling na ngang mag-shoot. Magaling pang mag-dribble ng bola kahit dala-dalawa. Ito na nga. Isang hapon may laro yung nobyo ko. Mga ilang minuto pa lang bago mag-umpisa, nandoon na ako syempre. Pero hindi ako pumasok. Yung basketball court kasi noon, open pa po ito. Yung tipong wala pang bubong at meron lang talagang pader na harang sa bawat gilid. Mababa lang naman yung pader sa gilid kaya pwedeng manood kahit nasa labas ka. Nung magsimula na nga yung laro, lamang talaga yung kalaban. Dahil yung nobyo ko lang yung kumakamada sa kanilang team. Doon sa labas ay meron din naman akong kasamang nanonood. Isa na nga po roon, yung lola mismo ni Mio. Si Lola Inday. Medyo nainis pa nga ako noon sa matanda dahil nung nagsimula nang makahabol sila Mio. Tuloy-tuloy din niya akong pinaghahampas tapos sa tuwing nakakascore pa si Mio, niyayakap-yakap pa po nito ako. Nung una ganon lang. Pero habang nakakalamang na nga sila Mio, yung tiyan ko naman yung pinupuntirya ng matanda. Bawat yakap niya, pinipisil niya yung tiyan ko. Doon ako nagduda, Sir Dan. Dahil hindi ko man agad nabanggit, pero may laman na rin po yung tiyan ko noon. Alam ko na nga po noon na nagdadalang tao na ako. Alam na rin ng pamilya ko pero pamilya na lang nila Mio, yung walang kaalam-alam, na sa bawat larong na ipapanalo ng kanilang anak, basketball pa rin yung ginagawa niya kasama ako. Pagkatapos nga ng kanilang basketball game, meron din kaming ginagawang basketball. Alam niyo na po siguro yung ibig kong sabihin. Magaling talagang sumot itong si Mio eh. Kaya ayon, may nabuo na agad. Sa ilang pagkakataon pa lang naming ginawa yon. Naramdaman ko talagang pinipisil ng matanda yung aking tiyan. At medyo kuba na rin yung matanda, habang medyo matangkad naman ako. Kaya sa bawat yakap niyang ginagawa, inaamoy-amoy pa po nito yung tiyan ko. Nung mapansin ko ngang paulit-ulit na niyang ginagawa, dumistansya na talaga ako habang tuloy pa rin sa pagsigaw sa tuwing nakakascore sila Mio. Pero kahit lumayo na ako, lumapit pa rin sa akin yung matanda noon. Nung makita niyang hindi ko na talaga nagugustuhan ng kanyang ginagawa, nagulat na lang ako nang bigla niyang nilawayan ng kanyang daliri at pinahid yun sa aking tiyan, sabay sabi ng puwera usog. At ang sabi pa ng matanda, nasabi niyo na ba ito sa mga magulang ni Mio? May laman na ito iha, diba? Sabi pa nga ng matanda. Nangilabo talaga ako noon nung sabihin niya yon. Lalo at binigyan pa nga niya ako ng nakakatakot ng ngisi. Talagang kikilabutan ka eh. Tinapik-tapik pa niya yung tiyan ko noon bago ito tumalikod. Napahawak na lang din ako sa aking tiyan sa pagtataka sa kanyang mga pinagsasabi. Ibang-iba po yun sa Lola Inday na kilala ko bago yung araw na yon. Nanalo sila Mio sa laro nila. Pero ako, hati yung nararamdaman ko noon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil nanalo nga sila, o kakabahan dahil sa mga ikinilos ng mismong lola nito. Agad ko nga siyang tinanong kung meron na ba siyang nabanggit sa kanyang pamilya tungkol nga sa pagbubuntis ko. Pero iginiit po ni Mio na wala pa talaga siyang nababanggit sa kahit sino sa kanyang pamilya. Sinabi ko sa kanya ang mga sinabi at ginawa ng kanyang lola. At bigla kong hinila ni Mio sa gilid at meron itong itinanong sa akin habang tinitignan niya ang aking tiyan. Masakit ba? May nararamdaman ka ba? May iba ka pa bang napansin kay lola? Tanong po nito na parang meron siyang alam. Huwag na huwag ka nang lalapit dyan kay lola. Lola ko siya pero wala akong tiwala sa kanya. Kahit nga yung pamilya ko, meron na rin napapansing kakaiba sa kanya eh. Sabi po noon ni Mio. Anong ibig mong sabihin? Direktahin mo na. Sagot ko naman po noon. At doon na nga sinabi ni Mio na malakas na raw ang hinala nilang magpamilya. Na isang ang aswang
ang kanyang lola. Ako naman nagulat din pero kung iisipin, yun din yung magpapaliwanag sa mga ikinikilos nito. Paano nga naman niya nalaman, di ba? Nakapagtataka talaga. Pero nung panahon kasi na yon, sigurado na rin talaga ako na buntis ako. Mga 3 buwan na rin talaga noon kaya nga lagi akong naka-t-shirt ng maluwag kapag lumalabas. Pero hindi talaga halata pa kung tiyan lang yung titignan. Lalo at medyo malaman nga yung katawan ko bago pa yon. Nalaman ko nga yung tungkol kay Lola Inday mula mismo sa kanyang apo. May tinatago pala itong lihim. Pero hindi ko alam kung paano iiwasan yung matanda. Lalo at kapamilya nga siya ng nobyo ko. Hindi ko rin yun pwedeng sabihin agad sa pamilya ko. Dahil takot nga ako noon na baka maging dahilan pa yon ng hiwalayan namin ng nobyo ko. Buntis pa naman ako noon. Balak na rin niyang pakasalan ako noon para hindi naman mapahiya yung angkan namin na manganganak ako na hindi pa napapakasalan. Isang hapon, papunta ako sa bahay nila Mio dahil balak naming sabihin na ang lahat sa kanyang pamilya. Kami lang munang dalawa. Hindi ko muna sinama yung pamilya ko. Ang tagal lang talaga ni Mio noon at hindi niya talaga ako sinundo. Kaya naglakad na lang na ako papunta doon. Hindi naman yon kalayuan. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko talaga may nakatingin sa akin. Kaya napalingon ako agad. At agad nga akong kinabahan paglingon ko. Dahil akalain mo ba naman na nasa likod ko na pala mismo yung matandang si Lola Inday at sumusunod nga sa akin. Mga ilang hakbang na lang ito sa akin. Ginulat mo naman ako, Lola. Agad ko pong sabi noon. Pero hindi nito ako pinansin at sa halip, nakatingin lang ito sa aking tiyan. Natigilan ako noon dahil kinilabutan na naman ako. Bigla na lang siyang lumapit at agad na hinimas-himas yung tiyan ko. Kaya agad kong tinanggal ang kamay niya pero ayaw po nitong paawat. Mabuti na lang at sakto naman na sinalubong na rin pala ako ni Mio. Doon ko nga narinig ng harapan na nagalit talaga si Mio sa kanya. Nakita ko yun, Lola. Akala mo ba hindi namin alam? Marami na rin nagsabi sa amin ng pagkatao mo Mga taong nakita kang merong ginagawang kakaiba. Wag naman po sana yung ipinagbubuntis ng nobya ko. Apo mo na rin yan, Lola Malaman ko lang talaga kahit Lola kita, baka hindi ako makapagpigil. Banta pa po ni Mio noon. At doon na nga nagalit din yung kanyang lola. Wala naman daw siyang balak na masama at excited lang din daw siyang mag-apo ulit. Pero minasama daw agad namin. Baka hindi daw namin gustuhin kapag tinotoo nga niya ang mga paratang ng kanyang apo sa kanya. Sabi pa nga po ng matanda noon at agad na yung tumalikod at umalis. Tinuloy namin ang pagtatapat sa pamilya ni Mio at agad naman nilang natanggap. Maayos ang naging usapan. Pero medyo humaba lang na inabot na nga kami ng gabi. Mga bandang 8:00 mahigit na dahil doon na rin ako naghapunan. Masaya po kami noon at tanggap naman ng pamilya niya yung sitwasyon. At sang-ayon din sila na magpakasal na nga kami agad bago pa ako manganak. Pero habang naglalakad, agad nga kaming nakarinig na meron talagang sumusunod sa amin. Mga kakahuyan po sa gilid ng daan at may naglalakad talaga doon na sinusundan nga kami. Narinig lang namin pero wala namang makita kapag inilawan namin. Ilang sandali pa. Biglang ang baho po ng amoy. Lola, baka ikaw na naman po yan Itatakwil ka talaga ng pamilya kapag tinuloy mo yung binabalak mo. Medyo nakangiti pa pong sabi ni Mio noon. Ngunit nung nandun na kami sa parting walang kabahayan, kasabay ng naririnig naming mga yabag ng paa sa kakahuyan, nakarinig na rin kami ng mga angil. Mukhang iba na ito sabi po ni Mio noon. At pumulot siya ng mga bato at pinagbabato niya yung nasa kakahuyan. Nung makakita siya ng putol na kahoy at dadamputin na nga sana niya iyon, nung makita naman namin pareho
na merong isang malaking hayop na lumabas mula sa kakahuyan at tumakbo agad yon papunta sa akin. Kitang-kita ko kung paanong hinarang ni Mio yung kanyang sarili, kaya siya po yung nadumog ng hayop na iyon. Mas mataas po yung kalsada at pababa po yun sa gilid. Nahulog po sila doon. Hindi naman kataasan pero gumulong sila pababa doon at nandoon nga yung matataas na mga talahib. Sigaw ako ng sigaw noon, Sir Dan. Naririnig kong nagpang-abot talaga si Mio at yung hayop. Sumisigaw si Mio na tinatawag niya ang kanyang lola. Pinapatigil niya ito. Bababa na rin sana ako nung biglang may tumatakbo papunta sa akin at tinatawag nga nila yung pangalan ko. Pagtingin ko, yung tatay at nanay ko pala yon. Nag-alala pala sila na baka inaway na ako ng pamilya nila Mio, kaya ginabi na. Kaya susunduin na sana nila ako. Humingi ako agad ng tulong sa kanila. Yung tatay ko po kapag umaalis ng gabi, hindi talaga pwedeng walang sukbit na itak. Tinuro ko sila Mio doon sa ibaba. At sa punto pong yon, hindi na hayop yung pinipigilan ni Mio. Parang anyong tao na, kaso nga lang madilim. At nahulog nga yung ilaw dahil si Mio yung may hawak nun. Pagbaba po ni tatay, sigaw siya ng sigaw na aswang daw. Sabay tinagahapon ito agad. Bago pa man niya tagain ulit, sumigaw po si Mio noon. "Wag po tito, lola ko po yan," sigaw ni Mio. At nung nadampot nga ni tatay yung flashlight na nahulog din doon, inilawan po niya iyon. Tumambad nga sa amin yung lola nga ni Mio. Walang damit. Medyo nakakatakot pa rin yung mukha at sobrang buhagag ng kanyang buhok. Pero siya nga talaga yon. May sugat po ito sa binte. Yung nataga ng tatay ko pero nagawa pa rin po nung tumakbo sa kakahuyan. Hahabulin nga sana ng tatay ko pero pinigilan siya ni Mio. Ang sabi ni Mio, pumipilit daw pala itong umakyat pero pinigilan niya at baka atakihin nga ako. Kaya pala nakita kong parang hinihila siya ni Mio pabalik doon sa ibaba. Nanginginig ako sa takot noon. Si Mio naman ay maraming mga galos. Halos mangyak-ngyak po itong nagmakaawa kila tatay na huwag ipagsasabi ang nangyari. Pero sinabi ni tatay na pag-usapan daw dapat ng pamilya namin yon. At kinabukasan daw dapat agad. At dapat kasama rin yung lola ni Mio. Yun nga yung ginawa kinabukasan. Pinag-usapan at pinili talagang papuntahin yung lola ni Mio. Yung nakapagtataka po noon, nung pagpunta niya, andun pa rin yung sugat pero hindi na ganun kalubha. Yung tipong parang gumaling agad. Hindi namin alam kung ano ang kanyang ginawa, pero ibang-iba yon sa nakita naming sugat niya sa pagtaga ng tatay ko. Pinag-usapan po ng pamilya at napagdesisyonan na ikonsulta sa albularyo si Lola Inday. Pinapunta nga po yung albularyo at meron itong ipinasuot sa kanya para pigilan daw siya sa tuwing nauuhaw ito sa laman. Humingi ng tawad yung matanda at talagang pumayag ito sa lahat ng ginawa sa kanya ng albularyo. May ginawa sa kanya na malalaman daw agad ng albularyo kapag kumain na naman daw ito ng hilaw na laman kahit hilaw na karne pa ng hayop. Ang hirap pong ipaliwanag pero magaling yung albularyo. Takot na takot nga sa kanya si Lola Inday nung pumunta yon sa bahay nila eh. Bawat punta ng albularyo, nanginginig sa takot si Lola Inday. Simula po nun, naging maayos naman yung lahat. Hanggang sa namatay na nga rin po yung matanda. Tinulungan rin po kami ng albularyo sa paglibing ng bangkay nito para hindi na raw magpatuloy pa yung pagkaaswang. Hanggang dito na lang din siguro ito. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Binabati ko kayong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Bago lang rin akong tagapakinig. Nitong taong 2022 lang, nagsimula. Wala kasi akong magawa at nawili naman ako sa mga ganitong kwento. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Ryan. Taga Mindanao ako pero
Mas maigi na siguro na hindi ko talaga banggitin pa yung mismong probinsya. Mas komportable lang kapag hindi ko nasabihin pa. Malapit na akong maging senior citizen. Pero itong kwento ko na ito ay nangyari mga 40 anyos na mahigit ang nakaraan. Napakatagal na talaga. Nangyari ito sa lugar namin sa Mindanao. At karanasan namin ito ng pamilya ko matagal na panahon na ang nakaraan. Nakatira kami sa isang baryo na wala pang masyadong mga tao noon. Konti pa lang ang mga bahay at karamihan sa nakatira doon nagmamay-ari ng sarili nilang mga lupa, gaya ng ari namin. Minana ng tatay ko yung lupa mula sa kanyang mga magulang. Kasama na rin yung bahay. Dahil itong mga panahon na ito, parehong patay na yung lola at lolo ko sa side ng tatay ko. Yung lola at lolo ko naman sa side ng nanay ko ay nakatira sa Maynila. Taga doon yung nanay ko pero sumama lang ito kay tatay papuntang Mindanao at nagpakasal sila at bumuo ng sariling pamilya. Mula sa kinatatayuan ng bahay namin, 2 bahay lang yung natatanaw namin sa hindi kalayuan. Mga kaibigan na rin yun ng tatay ko. Lalo at kami-kami lang din naman sa parting yon ng baryo. Nasa may paanan kasi kami ng bundok. Pero sa ibang parte naman, marami namang mga kabahayan. Yung sa likod naman ng bahay namin, puro kakahuyan lang ang iyong makikita. 3 kaming magkakapatid pero nang mangyari itong kwento ko, 2 pa lang kaming magkapatid. Hindi pa na ipapanganak yung bunso namin noon. Bale, ako na binatilyo na rin noon at ang kapatid ko na mga 5 taong gulang na nang mangyari ito. Medyo malayo yung agwat namin, ilang taon din. Kami ng tatay ko yung magka-close talaga noon. Lagi akong sumasama sa mga lakad ng tatay ko. Isang araw, umalis kami para ibenta sana ang ilan sa alaga naming mga manok. Dahil wala kaming maiulam noon at sawa na nga kami sa pag-ulam ng manok o ng gulay, na gusto naman sana naming makapag-ulam ng isda. Naglalakad kami na merong bitbit si tatay na 2 manok nung mapadaan kami sa bahay nila Mang Leo. Isa nga doon sa mga bahay na nasabi ko nga na natatanaw mula sa bahay namin. Nagtanong siya kung saan ba kami pupunta at nasabi nga namin na ibebenta namin ang mga manok para makabili naman kami ng ibang ulam. Mahirap talaga doon sa amin yung kumuha ng isda noon dahil napakalayo pa ng ilog o ng dagat. May sinabi si Mang Leo noon sa amin. Ang sabi nito, basta, huwag kayong bibili ng isda kapag may nakita kayong matandang babaeng naglalako ng isda. Huwag na huwag kayong bibili. Sabi pa po nito. Nagtanong ako noon kay tatay kung bakit ba nasabi yon ni Mang Leo. Pero hindi rin alam ng tatay ko. Ang sabi lang ng tatay ko noon, baka dahil daw nakainom lang daw si Mang Leo. Kaya kung ano-ano raw ang pinagsasabi. Lagi kasi itong lango sa alak. Kaya doon lang din halos napupunta ang kanyang kinikita. Wala namang problema doon dahil mag-isa lang naman ito sa kanyang buhay. Sa bayan sana namin balak ibenta yung manok dahil sanay naman kaming maglakad. Pero sa paglalakad namin, meron nga kaming nakitang matanda na nagtitinda ng isda. Natuwa yung tatay ko noon. Dahil baka pwede raw na ipagpalit namin ang dala naming manok para doon sa isda. Pero ang sabi ko sa kanya, Tay, tignan mo yung matanda oh. Mahaba yung buhok at babae. Hindi ba yan yung sinasabi ni Mang Leo? At isa pa, hindi natin kilala yung matanda na yan, di ba? Sabi ko noon pero binaliwala lang ng tatay ko. Ang sabi niya, kalokohan lang daw yon ni Mang Leo. Baka nadaanan lang din daw niya yung matanda na iyon nung bumili ito ng alak. Kaya alam niyang merong matandang nagtitinda ng isda. At kung ano-ano nga yung kanyang sinabi dahil nakainom ito. Naku nak, alam mo naman yang si Leo. Lagi namang lasing yan eh. Sagot lang ng tatay ko noon.
at dumiretso na po siya at nagtanong nga siya sa matanda kung payag ba itong ipagpalit na lang namin ang dala naming manok doon sa kanyang tinitindang isda. Pumayag naman agad yung matanda. Ibinigay na niya lahat ng kanyang paninda sa amin kapalit ng 2 manok. Mabuti na lang araw at dumating kami dahil wala raw talagang bumibili sa kanya. Ibig sabihin, yung isda na ibinigay niya sa amin, yun lang talaga ang kanyang paninda at niwala pang bumibili rito kahit isa. Samantalang medyo mas marami namang mga bahay sa parteng yon. Pero tinanggap pa rin namin ni tatay at umuwi na nga kami. Tuwang-tuwa yung matandang babae noon. Pagdaan namin ulit kila Mang Leo, wala na ito doon. Malamang naghanap na ng kanyang kainuman o baka nangahoy na naman ng lasing dahil pangangahoy nga yung kanyang pinagkakakitaan. Nasa labas na kami ng bahay noon, medyo madilim na rin, nung niluluto na nga namin yung isda para ulamin sa hapunan. Habang yung iba naman ay ibinuro ni tatay. Nung bigla ngang dumating si Mang Leo. Halatang lango pa rin ito sa alak. Nagtanong lang siya kung anong isda ba yung aming nabili. Agad naman itong sinagot ng tatay ko. Tapos naupo ito sandali doon sa putol na puno ng nyog. Nagkwentuhan lang sila saglit ng tatay ko. Hanggang sa maitanong nga ni Mang Leo noon kung sinunod ba namin ang kanyang bilin. Anong bilin? Yung sinasabi mong huwag kaming bumili ng isda sa matandang babaeng mahaba yung buhok? Tanong ng tatay ko noon. Oo, yun nga. Nadaanan ko siya kanina eh. Mapapahamak lang ang sino mang bumili sa kanya. Hindi pangkaraniwan yung matanda na iyon. Sinasabi ko sa inyo. Wika noon ni Mang Leo. Ang sabi naman ng tatay ko, doon nga kami sa kanya kumuha ng isda eh. Pinagpalit lang namin yung dala naming manok. Pumayag naman yung matanda eh, kaya heto, uulamin na namin oh. Sagot naman ng tatay ko noon. Nung sabihin nyo ng tatay ko, laking gulat namin yung magbago yung ekspresyon sa mukha ni Mang Leo. Bigla na lang itong nagalit. Sabay agad siyang tumayo sa kanyang kinauupuan at kinuha niya yung kalderong pinaglulutuan namin ng ulam at tinapon niya lahat yung laman nun sa lupa. Siyempre nagalit din agad yung tatay ko dahil parang wala naman ngang modo yung ginawa ni Mang Leo. Susuntukin pa nga sana ito ng tatay ko pero agad na may isinigaw si Mang Leo. Aswang yon. Ano ba kayo? Yung matanda na iyon. Aswang yon. Sinasabi ko sa inyo, aswang yung matanda na iyon. Kaya nga binalaan ko na kayo eh. Wag na wag kayong bumili doon. Pero hindi kayo naniwala. At ginawa nyo pa rin. Gusto nyo patunayan ko pa. Wika pa po nito. At pinakuha po nito kami ng kalamansi. Ayon sa kanya, sigurado raw siya na hindi isda yung ibinigay ng matanda sa amin. Kaya manood na lang daw muna kami bago kami magalit. Nung binigyan nga po namin ito ng kalamansi, hiniwa po niya agad ang ilang piraso at ipinatak po niya lahat doon sa isdang tinapon niya sa lupa. Doon na po tumambad sa amin ang hindi inaasahang eksena. Tignan nyo, ngayon ninyo sabihin kalokohan lang yung pinagsasabi ko. At malamang pupunta yun dito ngayon. Sabi pa po noon ni Mang Leo. Nung tignan nga po namin, puro uod po na maitim at hindi po yun isda. Parang nabubulok po na laman na inuod. Nasuka po kami noon dahil muntik na naming makain yon. Pati po yung binuro ni tatay, tinapon po niya lahat. Naniwala po kami agad dahil sa aming nakita. Ang sabi po ni Mang Leo sa unang tingin pa lang daw, alam na raw niya kung aswang ang isang tao. Bukod pa daw doon, meron din daw siyang dalang lana lagi
na kumulo nga daw nung dumaan siya doon banda sa matanda. Kaya mas lalong tumibay yung kanyang paniniwala na isang aswang yung matanda na iyon. Yung mga uod po na yon binuhusan po ng gas ni Mang Leo at sinilaban. Ang sabi po niya, pupunta yan dito ngayon o baka hindi natin alam at kanina pa nandito. Huwag kayong mag-alala. Wala naman kayong nakain kaya wala siyang mapapala dito. Maliban na lang kung nais niyang maging agresibo talaga at atakihin nga kayo o baka ako. Lalo at baka kanina pa siya sa paligid at nakamasid siya sa ginawa kong paninira sa kanyang plano. Dagdag pa po ni Mang Leo noon. Ang sabi po nito noon, kukuha daw siya ng baril at baka bisitahin nga daw kami ng matanda. Babalik rin daw siya agad. At agad na nga po itong umalis noon. Kami naman nakaabang lang po sa labas. Pinapasok lang namin sa bahay yung nanay ko at ang kapatid ko. Mga ilang sandali pa lang po nung makaalis si Mang Leo. Nakarinig na po kami ng sigaw sa hindi kalayuan. Boses po yun ni Mang Leo. At humihingi po ito ng tulong. Binitbit agad ni tata yung kanyang itak habang yung flashlight naman agad yung aking kinuha. Sinabihan lang namin yung nanay ko noon na isara niya lahat ng mga pinto at bintana. Dahil pupuntahan nga namin si Mang Leo. Pagtakbo po namin doon, Sir Dan, sumigaw po agad yung tatay ko na tinatawag po nito si Mang Leo. At nung naabutan po namin, hindi rin kami makapaniwala. Si Mang Leo ay pilit pong gumagapang sa mga damuhan habang sa itaas po mismo ng damuhang kanyang ginagapangan. Meron pong isang napakalaking paniki. Sobrang laki po nun, Sir Dan. Napakalapad po ng pakpak. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi po ito bumababa sa damuhan. Sumisigaw po noon si Mang Leo na muntik na raw siyang madagit. At ang sabi pa nito, bigyan daw namin siya ng armas at papatayin raw niya yung aswang na iyon. Natigilan po noon yung tatay ko kung hindi pa po ako sumigaw sa kanya. Hindi pa po ito kikilos. Pagkatapos po nun, tumakbo na po yung tatay ko kahit kinakabahan. At sinubukan po niyang tagain yung napakalaking paniki. Habang ako naman, iniilawan lang po yon. Nung tatagain na po sana yon ng tatay ko, napakabilis po nung lumipad pa itaas. Sabay humuni po yon ng napakalakas na parang ibong uwak. Ganon po pala yung itsura ng wakwak. Napakalapad po ng pakpak na parang paniki. Paikot-ikot po yon. At kahit sinusubukan ko pong sundan yun ng ilaw, hindi ko po yun magawa. Doon na po sumigaw si Mang Leo. Ang sabi po nito, kilala ka naming hayop ka. Ikaw yung matandang aswang na nagtitinda ng isda. Tama kami, di ba? Umalis ka na. At huwag kang babalik dito dahil alam na naming aswang ka. Sigaw po noon ni Mang Leo. At sa sandali po na iyon, bigla na lang pong tumigil yung huni. Ang sabi po ni Mang Leo, isa daw po yon sa pinakaayaw po at iniiwasan ng mga aswang na malaman ang kanilang lihim. Takot raw po yung mga ito na makilala dahil mag-aalangan na raw silang makipaghalubilo sa mga normal na tao kapag medyo kumalat na aswang nga sila. Pagkatapos po nun, inihatid po namin si Mang Leo at bumalik rin po kami agad pa uwi. Simula po nun, gabi-gabi na pong nag-iikot-ikot si Mang Leo, dala ang kanyang baril. Pero hindi na po nagpakita pang muli ang matanda na iyon sa baryo namin. Kahit kailan. Hanggang dito na lang po yung kwento ko na ito. Maraming salamat po.